ka-travelers, kumusta na kayong lahat? So, ito evaluation tayo sa ating bagong blessing, no, dito sa sasakyan natin kay Starex. So, hindi pa natin siya masyadong naiba-vlog na ang ating mga pagbibiyahe. Pero sana samahan nyo pa rin kami, no, kahit na madalang na namin magamit si Chariot. Ito ay magagamit natin sa mga travel natin mas malalayo. Mas marami pa tayong mapupuntahan na mga lugar kaysa sa kay Chariot. Pero kayo pa man, hindi natin pwede kalimutan si Chariot. Kasi si Chariot yung naging kabahagi natin, no, ng vlog natin. Doon tayo nagsimula, doon tayo nakilala. So, kagaya ngayon, punta kami na Sampaloc, Quezon, malapit-lapit lang naman. Pagka kay Chariot po ay basang-basa kami kapag ganito ang panahon, no? Makita nyo naman na talagang napakaulan. Yan, sobrang ulan po dito ngayon sa amin sa Quezon. Kaya kapag ka naka-Chariot, alam nyo naman yung mga experience natin, talagang basang-basa po, oh, lalo na po ako, hanggang katawan ko basa pag ganito kalakas ang ulan. Kanina yun sana gagamitin namin, kaso nga ito masyadong buhos. So kagandahan po ngayon, dahil kahit na anong sitwasyon ng panahon, mainit man or ganito, bumabagyo-bagyo, ay safe pa rin tayo, hindi tayo nababasa, no? At pagdating sa mga pagpapahinga, pwede tayong makatulog-tulog lang. At sa konsumo naman po ng diesel, medyo mas malakas-lakas naman siya ng konti kay Chariot sa konsumo, pero hindi ka naman po lugi, no? Sulit na sulit pa rin naman si Chariot, na pati. Si Chariot, si Starex, at saka si Chariot, no? So, ano muna tayo, pa diesel tayo. Karga tayo ng diesel. So mula Batangas hanggang dito, na konsumo namin ay 984 lang. Okay, di ba? Nagamitan pa namin ng aircon yan kasi nga sobrang ulan. Okay, di ba? 900, okay naman, di na masama din. 985. Galing sa Lian, Batangas. Doon kami nag-full tank bago pumunta dito. Yung mga travelers daw, yung ulan. Grabe lakas. Para buwabagyo. Hindi. Grabe talaga to. Mahalaga lang talaga pupunta namin eh. Kailangan naming dalawin si Lolo. Kaya kahit na ilaw tayo, pwedeng mag-ilaw, dilig, delikado ka, kapag ka. Ayan, no? Kita ba? Grabe, titi. Kung nag-Chariot tayo, sigurado, basang-basa tayo. Puyog. Puyog na puyog tayo. Praise God, at binigyan tayo ng ganitong sasakyan. Hindi basta-basta, parang ganito yung biyahe natin nung galing na tayo Samar. Kami dito. Oo, ganito yun, panahon. Yung video namin na part 5 sana namin, nung Mindanao to Luzon part 5 na the virus, hindi ko para recover. Ganito yung biyahe namin. Maghapon. Mula Bicol, mula Naga, hanggang alas 11 ng gabi dito sa Tayabas. Ay, tindi ng biyahe na to. Wala, nagbaha na Baha na wala man to dito kaninang ganito. Baha tayo? Ha? Hindi pa? Ay, abay nasa iyo. Ikaw ang nakakaalam. Zero visibility. Alala ko dati mga travelers, nagsimula lang po kami, commute lang. Yung po yung buhay namin, 5 years old pa lang ako. Alos kasing laki pa lang ako ng Josiah. Nagka-travel na po kami, Luzon, Visayas, Mindanao. Pero commute lang kami ng mga panahon na yun. Hanggang sa mga hindi naman tumatagal pa mga panahon, mga siguro 15 years ago, nagkaroon po kami na single motorcycle. So, single kami ni Papa. Biyahe-biyahe kami single. Ang problema, delikado kasi baka si Papa ay malaglag kung nakakatulog. Kaya sabi ko, sana magkaroon kami ng tricycle. So yun nga, nagkaroon po kami ng tricycle. Una, hindi back to back, hanggang sa medyo tumagal sa amin yung back to back na.
Yung back to back na yun, nakarating na yun ng Palawan at Mindanao at 2 beses din sa Negros. At ganito nga, naranasan namin 6 months si Josiah dati. Ganito kalakas ang ulan. Hindi naka-tricycle lang kami. Inabutan kami sa bandang Aklan. No, pumunta kami noon ng Negros. Sobrang lakas ng ulan. Si Josiah noon ay 6 months pa lang. Matindi. Kalong-kalong ka pa lang ni mama mo noon. Kala ko kasi yan. Baby ka noon, baby. Sobrang lakas talaga ng ulan. Tapos, dahil lumalaki nga yung pamilya natin, may makanak tayo. Malangin naman tayo na sana kahit 3 wheels. So yun nga, si Chariot. Si Chariot. At si Chariot ay mahigit 2 taon nating nagamit. Talagang sagsagan din ang biyahe ni Chariot, no? Halos wala ding kapahi-pahi ngayon kahit saan ang ating Chariot. Lakbay kasi eh. Oo, lakbay ng lakbay. Iyak ko si Chariot ay parang kasi nagsasakyan. Hindi naman. So, yun nga, yung pinakahuling biyahe namin galing Mindanao na talagang nanginginig na si Papa sa sobrang lamig dahil basang-basa siya kasi di ba nandun siya sa gilid ko. Tapos ako hanggang dito basa mula Naga hanggang makarating ng Tayabas. Tinakbo namin ng nasa 12% kasi nga sobrang ulan, no? Gantong panahon. Grabe ang biyahe namin nun. So siguro nakita ng Diyos na matindi na yung mga pinagdaraanan nating sacrifice. Kaya ayun, pinagkalooban niya tayo ng Starex. So ngayon, narito, nasubukan natin ngayon kung ano yung pagkakaiba. Ito yung evaluation natin. Komportable ang 4 wheels sa mga ganitong sitwasyon. So makita nyo po, no, may tricycle sa unahan natin. Talagang kawawang-kawawa po no, pagka naka-tricycle sa panahon ng gantong maulan. Tapos yun, no, madaanan pa ng ganyan. May kasalubong. Tapos ang lakas ng ulan, di ba? Nasubukan namin yung dati mga ka-travelers. Naka-tricycle, sabay may kasalubong. Ang basa. Dumi-dumi pa naman yung tubig. Diretso, kahit kay Chariot eh. Diretso talaga dito. Dahilan nga sa, bukas no, open na open. Dito, pwede tayo makapagpahinga kahit saan, na safety. Sabagay, kahit saan naman no, nung ganyan pa mga service natin, umaasa naman talaga tayo ng safety sa mga angel. Sa presensya ng Diyos. So kahit saan tayo, yun lang ating pinagkakatiwalaan, yung kapangyarihan ng Diyos. So ayun mga travelers, ngayon punta kami sa Palo, Quezon. Ito talagang sitwasyon, hindi kami makapagpabilis ng takbo dahil nga sa sobrang lakas po ng ulan. Binigyan natin yan, di ba? Di ba? Binigyan natin. Na, wala ng ulan. Ayun, tigil na din ang Kamusta ulan. ba yan si Crinkle at si Dinky? Kamusta ka na dyan, Josiah? Si Tatay Munes, nakakatulog na ng ayos sa likod. Si Tatay Munes ang pinakahayahay. Kasi yung likod daw puan, siya lang ang nakaupo. Mami! Interviewin mo si Tatay kung kumusta naman ang kanyang karanasan dito. Kumusta ang karanasan mo dito? Ay, dito okay lang. Simula sa nakabago na tayo ng sakyanan. Sa Chariot? Sa Chariot para hindi okay. Bakit? Dahil palagi tayong basa. Tapos? At dito tayo sa ilalim ng Chariot. Loob? Oo, sa ilalim ng loob. Nagbibiro pa eh. Daruhay na konti. Na magbiyahe tayo, hindi na tayo mabasa sa ulan.
Ayan mga travelers, nandito na tayo sa Sampaloc, Quezon. Tulog na tulog pa si Josiah. So alam nyo ba to Sampaloc, Quezon mga travelers? Maliit lang na nayon ito, pero napakasosyal ng lugar na to. Maliit lang, pero kita nyo, pakita ko sa inyo yung mga bahay dito, yung lugar na to. Kahit na napakaliit na lugar, sosyalan ng mga peoples dito, no? Taga dito talaga yung mother side ko. So pakita ko sa inyo itong lugar na to. So yan, welcome to Sampaloc, Quezon. Yan po yung Sampaloc, Quezon. Dito po yung bayang Sinilangan. Dito po tayo po yung pinanganak sa bayan na ito. Napakaliit lang po nito, no? Sampaloc. Ito po yung karsada nila. Napapaligiran po ito ng kabundukan itong lugar na to. So yan, papunta doon. Papunta po ng Lucban, Quezon yan. Punta ng Lucban, Quezon. Pag dito ka, bababa, ayan, pag ganon, Otang Mauban, doon tayo dumaan. So ito yung dito mo tayo nagpark. Dito po yan, sila tito. Galing Batangas, tita. So dito kami ngayon kasi dadalo kami kay lolo. Dito kasi siya nakatira. Yung lolo ko ay nasa 80 na. Pero malakas pa rin. Okay. Yun naman yung service nila. Nahilak pala sila dito. Ito po yung kanilang munisipyo. Silipin natin na konti. Silipin natin. Kapakit lang talaga ng lugar na to. Ayan. Sampaloc, Quezon. Yan. Pamahalaang bayan ng Sampaloc, Quezon. So, napakakit po ng lugar na ito. Tingnan nyo yung mga bahay. Diba? Dikit-dikit pero malalaki. Halos walang mahirap yata dito eh. Kahit mahirap dito, malalaki ang bahay. No? So ito naman yung papunta sa kanilang palengke. Napakakit lang ng lugar na ito. Napakaliliit ng karsada. Pero kahit maliliit yung karsada nila, madami ng mga tao at madaming bahay. Halos wala na maparkingan yung mga sasakyan. Kaya dito na lang sa may munisipyo nagpa-park ang mga tao. Ayan, dito natin. Pamahalaang bayan na Sampaloc, Quezon. Okay, di ba? So, sa ngayon sa kasaysayan, dito daw kasi dati sa may harap nitong munisipyo na ito ay merong malaking puno ng Sampaloc. Ayan, dati dito daw mismo sa may harap ng munisipyo. Dati merong malaking puno ng Sampaloc. Ito tinawag na Sampaloc, Quezon. So itong lugar na to mga travelers, para tong nakakawa. No, nakaganyan na siya. Napapalibutan po ito ng bundok. Kaya makita nyo medyo patagilid yung lugar pag ganun. Kasi bundok na yun, pakyot papuntang Lucban. Ito naman, pag pumabang ganun, papuntang Mauban, dagat na yun, papuntang Pacific Ocean. Papalibutan po siyang ganun, nakakawa siya. Kaya dito ay malamig din, sariwa ang tubig, galing sa mga kabundukan. So ayan, salamat at sinamahan nyo kami hanggang dito. Siyempre, pinopromote namin, pinapakilala ko bago nating kasama sa paglalakbay natin ng malalayo. Siyempre si Starex. Samahan nyo pa rin kami gamit si Starex. Si Chariot, kapag may pagkakataon na si Chariot yung kailangan kong gamitin, gagamitin pa rin natin si Chariot. Lagi nyo pa rin siyang makikita. Pero sa mga malayuan, ito na po ang makakasama natin. Maging katuwang nating bago ngayon, si Starex. So yan, sa sobrang komportable ni Josiah dito, sarap na sarap pa rin ang tulog. Naka-aircon ba naman? Lamig pa ng aircon. Si tatay mo na pag gitara lang doon sa likod. At si Buntis ay mas komportable naman ang kanyang kalalagayan. Praise God. So pasal muna kami doon sa lolo namin. Saya, gising ka na, punta tayo kay Lolo Tori. Dali, punta na tayo. Tori. Si Lolo Tori, Victorino Bala. Alright.